Isang undercover CIA na si Tom at ang kasama niyang translator na si Oliver ay na-assign sa Iran upang gawin ang isang napakadelikadong misyon nasa isang tago at sikretong lugar. Ang dalawa habang isinasagawa ni Tom ang kanyang misyon matapos niya may planta ng pinapagawa sa kanya ay umakyat na ito paitaas. Tinutukan siya ng baril ng isa sa mga bantay dahil gusto nitong makita, ang ginawa niya walang kibo si Tom. Lumapit naman si Oliver na kasama ni Tom at nagpaliwanag sa bantay, tumayo si Tom at kinuha ang cellphone sa bulsa nito, tinutukan siya ng lahat ng bantay. Pinakita ni Tom ang palabas na football at sinabi na may mabilis na silang internet ngayon. Umalis na ang dalawa at inactive na ng mga taga-CIA ang inimplante ni Tom. Habang ang reporter na si Luna ay nag-record na ng mga balita sa camera niya, habang nag-record ito ay nakatanggap siya ng message kay James. Tumawag si James at sinabi sa kanya na nasend na niya ang mga sikretong operasyon na nagaganap sa Iran. Agad binaba ni James ang tawag dahil may dumating na tao sa lugar niya. Tinawagan ni Luna si Hans na taga-news company din para sabihin ang mga nalaman niya. Habang nag-uusap sila Hans at Luna sa cellphone ay hindi nila alam na naririnig sila ng mga kalaban. Nakabalik na sa lugar nila sina Tom at Oliver. Sa lugar nila nasa rooftop si Tom nang kunin niya ang isa sa mga cellphone niya. Tinawagan niya si Cory na ex-wife na nito. Sinabi ni Cory na malulungkot si Aida ang anak nila kung hindi ito makakaabot sa graduation niya. Inabisuhan naman ni Tom si Cory kung sakaling na-delay ang flight nito pabalik dahil sa trabaho nito. Nakarating naman sa bansa si Daud sa tulong ni Roman. Pinasabog na ng mga taga-CIA sa Amerika ang sikretong lugar ng mga terorista sa tulong ng inimplante ni Tom sa may wire. Mula sa malayo ay nakita ni Tom ang sobrang laking pagsabog. Nagdiwang at nagpalakpakan ang lahat sa tagumpay na misyon na sinagawa nila. Kinaumagahan ay nakita na ng kalaban ang ginawang dulot ng mga taga-CIA at hinahanap na nila ang journalist na si Luna na may hawak na classified na mga papeles. Naghahanda na si Tom na umalis ng bansa. Nagpaalam na ito kay Oliver bago umalis papuntang airport. Nakarating na siya sa airport at nakita ang mga bilihan ng pasalubong. Kumuha siya ng pasalubong para sa anak niyang si Aida na gagraduate. Nakatanggap siya ng message kung sinong tao ang kikitain niya. Naghahanda sa pagtulog si Luna habang kausap sa cellphone si Mr. Kujay. Nakahiga na ito sa kanyang kama nang biglang may naghack at nagbukas ng kanyang pinto. Dinakip nila si Luna. Narinig ni Mr. Kujay ang nangyari habang nasigaw si Luna ng tulong. Tumawag ng pulis si Mr. Kujay habang tinali nila si Luna at tinakpan ang mukha nito. Binalot nila si Luna sa kumot at kinuha ang cellphone pati na ang ibang gamit nito. Pagkatapos ay dinala nila si Luna sa sasakyan nila at umalis. Na-delay ang flight ni Tom dahil may trabahong gustong pagawa si Roman sa kanya at yun ay ang sirain ang sikretong nuclear program sa Iran. Bago pa man sila makagawa ng malaking nuclear bomb, babayaran niya si Tom ng malaki at makakaabot ito sa graduation ng anak niyang si Aida. Kung gagawin niya ang trabaho sa una ay tumanggi si Tom ngunit malaki ang binayad sa kanya ni Roman kaya naman pumayag si Tom. Nagplano si Roman sa pagpasok ni Tom sa border kung nasaan ang lokasyon ng nuclear program. Pinaliwanag si Tom na hawak ng mga Taliban ang lugar kaya naman magiging mahirap ang trabaho na gusto ni Roman. Nanghingi ng translator si Tom kay Roman at binigay niya si Mohammed o Mo para maging translator niya. Agad nagpunta at kinita ni Tom si Mo at ng gabing iyon ay pagpunta na sila sa lokasyon kung saan nila gagawin ang misyon nila. Kinausap ni Farzad si Luna tungkol sa Amerikano nagngangalang James na nagbigay sa kanya ng impormasyon tungkol sa nuclear program nila. Isa sa mga nuclear program nila ay nasabotage dahil doon hawak nila si Luna. Nangako din si Farzad na makakauwi si Luna ngunit iniwan lang niya ito kung nasaan siya nakakulong. Nakarating na sila Tom at Mo sa lugar na tutuluyan nila para sa gabing iyon. Naghanda na ng mga gagamitin niya para sa misyon si Tom. Akala ni Tom ay pinalalahanan ni Roman si Mo na kasama siya ni Tom sa misyon bilang translator nito, kaya nagulat si Tom nang sabihin kay Mo na kasama siya sa pagpunta niya sa borders ng Iran. Nabalita naman sa telebisyon ang nangyaring illegal black operation ng CIA sa Iran. Ang pagpapasabog nito sa ilang nuclear program nila at ang nawawalang si Luna ay nabalita na sa iba't ibang panig ng bansa. Agad tinawagan ni Roman si Tom para sabihin ang sitwasyon nila na nabulgar ang kanilang sikretong misyon.
Habang si Oliver naman ay pinatay ni Farzard, sinabi agad ni Roman na hindi natuloy ang misyon at sila ay ilalabas na niya sa lokasyon nila ngayon. Nahanap na ng mga Iranian si Tom sa Heret habang ang kabilang panig naman ay gusto siyang makuha para maibenta sa market. Kinuha ni Tom lahat ng kanyang gamit at naghanda sa pag-alis. Kinontak naman ni Roman ang mga taga-CIA tungkol sa lokasyon at sitwasyon ni Tom. Pumayag sila Chris na tawagan ang MI6 para makuha si Tom sa Heret ngayon. Habang kausap ni Tom si Roman ay susunugin niya ang mga impormasyon na hindi dapat makita o makuha ng mga kalaban. Habang sinusunog ni Tom ang mga papeles ay dumating si Mo, agad sinabi ni Tom ang plano na pag-alis nila sa Heret papunta sa Kandahar province. Sumakay na sila Mo at Tom sa sasakyan. Nang makita ni Tom na may sumusunod sa kanila kaya nagmaneho sila pupunta sa pamilihan sa Heret para iliga ang mga kalaban, sinusubaybayan sila ng CIA mula sa satellite nila. Huminto sila at bumaba si Tom sa sasakyan. Nagtungo siya sa mga nakaparada na kotse at naghanap ng kotse na bukas at hindi nakalock. Inutusan niya si Mo na kunin ang mga bag sa likod ng kotse. Agad niyang tinawag si Mo nang makakita ito ng bukas na kotse. Inilagay ni Mo ang bag sa likod ng kotse at sumakay ito gamit ang matulis na bagay ay nagsilbi itong susi para mapaandar ni Tom ang sasakyan. Nakita ng may-ari ng kotse na kinuha nila ang kotse niya at hinabol ito. Nagkasalubong ang sasakyan nila Tom ng mga humahabol sa kanila. Na din si Cahill sa lokasyon nila Tom, isa din siya sa mga humabol para mahuli si Tom. Biglang nabunggo ni Tom ang sasakyan nila sa unahan dahil sa hindi makontrol ang clutch. Bumaba ang may-ari at kinumprante si Tom. Ayaw nito tumigil kaya binigyan siya ni Tom ng pera o nang abot nito ng pera ay nakita niya ang kalaban na papalapit sa kanila. Nagmaneho ito paatras at dumaan sa mga nagtitinda sa lugar. Hinaranggan nila si Tom na agad din namang nakaalis. Nilagyan ni Cahill ng bomba ang kotse na hamarang kay Tom. Biglang nabunggo sa kotse ang motor ni Cahill. Nakita ni Farzard ang bomba at inutusan ang kasama na bomba ngunit pinindot na ni Cahill ang bomba at sumabog ang kotse. Agad umalis si Cahill sa lugar at sinundan si Tom. Dumaan sa ibang ruta sila Tom, bigla silang sinalubong ng mga kalaban ng putok ng baril. Binunggo ni Tom ang sasakyan nila at patuloy na nagmaneho. Huminto sila sa desyerto dahil nasira ang isa sa mga gulong ng sasakyan. Agad inutusan ni Tom si Mo na maghanap ng extra na gulong sa likod habang siya ay tagabantay. Nakakita si Mo ng maraming extra ng gulong sa likod, agad niyang pinalitan ang gulong. Pinapabilis ni Tom ang pagpapalit ng gulong ni Mo nang bigla itong umayaw dahil nasa Heret lang ito para hanapin ang nawawalang kapatid ng asawa niya. Nagtalo ang dalawa at umalis si Mo mag-isa. Biglang bumaril si Tom dahil may nakita ito. Bumalik si Mo. Nagtago sa gilid ng kotse. Inutusan niya si Mo na lumabas. Nang lumabas ito ay isang batang lalaki kaya pinigilan niya si Tom sa pagbaril. Umalis ang batang lalaki na iniwan ang remote sa lugar na iyon. Sinabi ni Tom ang lahat kay Mo at nangako na tutulong siya sa paghahanap sa kapatid ng asawa niya. Humingi din ng tawad si Tom kay Mo sa hindi pagsasabi ng totoo sa kanya. Pinuntahan ni Tom ang iniwan ng bata. Pinindot ito. Nakita ang pagsabog ng bomba sa harapan nila. Pagkatapos palitan ng gulong ni Mo ay tinext niya si Roman at umalis na agad sila. Natanggap ni Roman ang message ni Tom kaya tinawagan niya ang isa sa mga kaibigan nito para humingi ng pabor sa kanya. Nakasalubong ni Cahill ang batang lalaki na pinagtanungan niya kung nakita niya ba sila Tom. Sinabi ng bata na papunta sila sa Delaram. Agad umalis si Cahill at sinundan sila Tom papuntang Delaram. Inabot sila ng gabi sa daan at gamit ang night vision goggles, nakikita ni Tom ang daan. Habang nagmamaneho si Tom ay may narinig silang ugong. Sinabi ni Mo na baka may problema ulit sa gulong nila. Nang buksan ni Tom ang bintana ay nakita niya ang kalaban na nasa helicopter. Sila Farzard. Ito nagpaputok sila Farzard sa kanila. Hindi na makita ni Tom ang daanan dahil nilagyan ng kalaban ito ng basa sa unahan. Inutusan ni Tom na si Mo nagmagmaneho habang pinapaputukan niya ang kalaban. Lumihis sila ng daan habang patuloy na pinaputukan sila ng kalaban. Nataman ng kalaban ang makina ng sasakyan nila Tom. Kaya agad silang napahinto. Bumaba sila at inutusan si Mo na tumakbo. Tumakbo si Mo habang pinaputukan sila. Maya-maya pa ay nagpababa ng 2 tauhan si Farzard sa helicopter habang sila naman ang titingin kung saan sila papunta.
Inisa-isa ni Tom ang dalawang tauhan ni Farzad habang nagtatago si Mo sa batuhan ng mapatay na ni Tom. Ang dalawang tauhan ay kinuha niya ang bomba at saka ginawang pain si Mo. Nang papalapit na ang helicopter ay tinapon ni Tom ang bomba sa baba. Pagsabog nito ay saka nagpaputok si Tom sa kanila. Bumagsak ang helicopter na sinasakyan nila Farzad. Nagpunta sila Tom sa sasakyan nila na hindi na nila magamit kaya nagsimula na silang maglakad. Nagpahinga sila sa may mga batuhan. Binigyan ni Tom ng jacket at pagkain ang pagod na si Mo. Nakita sila Tom ng mga Tajik at dinala sila nito sa kampo nila at kinita si Ismail para humingi ng tulong papuntang Kandahar. Binigyan sila ni Ismail ng truck na magdadala sa kanila doon para makarating sa Kandahar. Pinakain din sila nito. Habang nag-uusap ay sinabi ni Mo na pumatay si Ismail ng malaking inosenteng babae at lalaki kabilang na doon ang anak niya. Nagkaroon ng mainit na tensyon sa pagitan ng dalawa. Sinundan ni Tom si Mo nang umalis ito at humingi ng tawad dahil hindi niya ito alam. Umalis ang dalawa gamit ang sasakyan na binigay ni Ismail. Nang makita ni Tom na may mga kalaban sa unahan, sinabihan pala ni Ismail ang mga kalaban na humahabol kay Tom kung saan sila patungo at anong sasakyan ang gamit nila. Na-corner sila at binihag ni Rasul. Habang bihag nila ang dalawa ay inaatake sila ng ISIS. Nagkaroon ng bar-ilan sa pagitan ng dalawang panig. Tinawagan ni Rasul si Kahil at sinabi ang sitwasyon nila kaya naman pumunta si Kahil sa kanila. Nagpanggap sila Roman na ISIS ang umatake. Killer Rasul, mga special forces pala. Pinakawalan ni Roman si Tom at hinanap nila si Mo. Nang mahanap nila si Mo ay tinawag nila si Roman. Pinakawalan ni Roman si Mo at sumakay na sila sa sasakyan. Pagdating ni Kahil ay nakita niyang hindi ito mga ISIS kundi mga Afghan forces. Sinundan nila Kahil sila Tom. Nang makita ito ni Roman ay binuksan niya ang itaas ng kotse at pinaputukan sila Kahil. Natama ni Kahil si Roman. Pagbalik nito sa loob ng kotse ay nakita ito nila Mo at Tom. Tinulungan ni Mo si Roman na pigilan ang dugo sa sugat nito. Maya-maya pa ay binuksan ni Roman ang pinto ng kotse at lumabas. Sinubukan niyang pigilan sila Kahil. Huminto si Tom sa pagmamaneho. Nakita nila na pinatay ni Kahil. Si Roman nagpatuloy sa pagmamaneho. Si Tom hinabol ni Kahil sila gamit ang motor niya at inutusan ang Taliban na paputukan. Habang nagmamaneho sila papunta sa gate ay pinapaputukan sila ng mga Taliban. Malapit na siya sa gate nang may isang kotse ang gumilid sa kanila at pinasabugan ang kotse na sinasakyan nila. Nawala ng malay ng ilang segundo si Tom. Nang magising ito ay lumabas ito ng kotse, dala ang baril niya. Sinalubong niya si Kahil na nakamotor. Natama ni Tom ang motor ni Kahil, bumaba si Kahil at pinaputukan si Tom. Natama niya ito sa binti. Bumawi ng putok si Tom, na nataman si Kahil sa may leeg nito. Naglakad papunta si Tom kay Mo at humingi ng tawad. Nakita nila na may mga Taliban na papunta sa kanila at napapalibutan sila. Nang makita ni Chris ang sitwasyon ay inutusan niyang pasabugan ang mga Taliban dahil ayaw nitong may makita na may mamatay na tauhan niya. Ginawa nila ang utos ni Chris. Nang makita nila Tom at Mo ang pagsabog ay nagtago sila sa may kotse. Matapos ang pagsabog ay lumabas ang dalawa at naglakad papunta sa sasakyan ng kalaban. Binaril din ni Tom ang natitirang Taliban saka sumakay sa sasakyan. Nakarating sila sa gate at sakto sila sa pag-alis ng eroplano ay nalalayan sila ng mga special force at ginamo ang sugat nila. Nakauwi si Mo sa kanyang pamilya ng ligtas at pinakawalan naman ng mga kalaban si Luna. Nasa airport na sa London si Tom at sinalubong ito ng anak niyang si Aida. Dito na nagtatapos ang pelikulang recap movie. Mag-subscribe para sa higit pang mga iba't ibang videos mapapanood ninyo. Paki-on ang mga notification at mag-iwan ng like para matulungan ang channel. Maraming salamat sa panonood. God bless everyone.